Maribank account on second device. Paano kung sakaling itatry ng ibang taong i-access yung Maribank account mo? Ano yung mga kakailanganin? Madali lang ba tong ilipat to another phone? Tara, i-check natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sinubukan kong i-access yung Maribank app sa ibang phone. Let's say, may ibang taong nagtatry umaccess nito. Ano yung mga kakailanganin niya? Pumunta sa Play Store and then pwedeng mag-download ng Maribank app. So, kahit sino pwedeng gawin yan. Tap natin yung open. So, paano ba makakapag-login dito gamit yung existing account? I-tap lang tong I already have an account and then i-enter lang yung cellphone number at password. So, just in case na na-compromise yung password ninyo at alam ng tao na yon yung cellphone number, pwede siyang makapag-login. Pero, magkakaroon ng OTP. Yun nga lang, paano kung at the same time nakuha yung phone mo, ibig sabihin, hindi lang yung details mo yung na-compromise, maging yung device mo kung saan nandun yung SIM card. Kapag na-receive nila yung OTP gamit din yung phone na yon at na-enter nga yung 6-digit code na pinadala via text, pwede silang makapag-login anytime. At mula doon, pwedeng magamit yung iba't ibang mga features. Yung time deposit, na-open ko siya, yung load, yung pagbayad ng bills, at ang pinaka-importante ay yung paglipat ng pera from other bank, from Maribank to other bank, maging to other wallet. Pero tandaan lang na may mga transaction na manghihingi ng PIN. So, i-make sure lang na hindi alam ng ibang tao yung PIN just in case na makuha nila yung device mo na nandun din yung SIM card mo na nakalink sa Maribank. Also, sa pag-forgot ng secure PIN, manghihingi ito ng mga details about you like yung sa birthday. So, kung hindi rin niya naman alam yon, hindi rin niya ma-reset yung PIN. So again, para ma-access yung Maribank account sa another phone, kailangan ng cellphone number at password. Kung sakali na-compromise yung password, kakailanganin ng OTP. Hopefully, hindi na-compromise yung SIM, pero just in case na na-compromise, may dadaanan pa silang feature katulad ng PIN na sana hindi na-compromise, pero just in case na itry nila tong i-reset, manghihingi ng mga personal details about the owner, katulad na lang ng sa birthday. And final piece na lang din, and siguro best practice is hindi ko talaga pinagsasama yung apps ko at yung SIM. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, yung banking app ko is naka-install sa isang phone, pero yung SIM card ko ay nakalagay naman or naka-insert sa another phone. That way, kung mawala man yung isang phone, hindi naman niya ma-access yung SIM card ko, or kung mawala man yung may SIM card ko, hindi naman naka-install doon yung mga banking apps ko. So, kung meron kayong ibang way or suggestion, paano nga ba mas masasecure yung mga banking or yung mga apps natin sa phone, pwede nyo rin i-provide sa comment section sa baba. Sana makatulong sa mga viewers natin. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. See you sa mga next tutorials. Bye-bye!